Babe, are you seriously going to wear that? Mukha kang katulong na naligaw sa sarili nating party. Ang malalamig na salitang binitawan ni Marco ay humiwa sa mabigat na hangin ng masikip na silid-bihisan. Ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay ganap na lumamon sa mumurahing halimuyak ng sabong panlaba na nakakapit sa laylayan ng damit ni Winona. Sa mga oras na yon, nakaluhod ang babae sa malamig na sahig. Maingat na tinatahi ang naputol na sinulid sa laylayan ng pantalon ng kanyang asawa. Sa paligid nila ay nagkalat ang libo-libong pahina ng mga ulat pinansyal. 3 gabi siyang hindi natulog, piniga ang sariling isipan upang itayo ang mga komplikadong istruktura ng pondo na magtatakip sa malalaking butas ng kumpanya na kagagawan din mismo ng lalaki. Ang tagumpay ng bilyong-pisong kasunduan ng mga Velasco mamayang gabi ay nakasalalay sa mga gusot at amoy kapeng mga papel na ito. Ngunit hindi nakikita ni Marco ang mga papel. Hindi rin niya pansin ang tuwid na tiklop ng kanyang isinusuot na pinlansya ng kanyang asawa sa loob ng 1 oras. Ang tanging nakikita lamang ng kanyang mga mata ay ang lumang bestidang sutla ni Winona na 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli itong magmukhang bago. Bumaon ang matulis na karayom sa hintuturo ni Winona. Umagos ang madilim na pulang dugo. Mabilis niyang itinago ang nasugatang kamay sa kanyang likuran dahil sa takot na madumihan ang mamahaling kasuotan ng asawa. Nag-igting ang kanyang sikmura, umakyat ang isang matinding pagduduwal hindi dahil sa gutom ng 3 araw na walang tulog, kundi dahil sa kasuklam-suklam na kasinungalingang nasa kanyang harapan. Sorry Marco, masyado akong naging busy sa pag-finalize ng audit report mo, kaya hindi na ako nakabili ng bagong isusuot. Tumunog ang pag-inggos ng lalaki habang inaayos ang kumikinang na relos na diamante sa kanyang pulso. Lumayo siya, na tila umiiwas sa isang nakakahawang sakit. Just stay at the back, okay? Huwag kang lalapit sa mga VIP investors. Ayokong isipin nila na pabagsak na ang kumpanya dahil sa mukha ng asawa ko. Tumalikod ang lalaki at lumabas ng pinto. Naiwan ang kasaganaan ng kanyang pabango habang naiiwan si Winona sa gitna ng silid. Ang patak ng dugo mula sa kanyang daliri ay nahulog at kumalat sa gilid ng bilyong-pisong kontrata. Marumi at wasak, tulad ng kanilang pagsasama. Ang lamig ay gumapang mula sa talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Ang mga sakripisyo, ang mga gabing walang tulog upang protektahan ang imperyo ng lalaki ay nauwi lamang sa walang awang pagyapak sa kanyang pagkatao. Isang katanungan ang nadurog sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang nakakabulag na liwanag ng mga aranya sa bulwagan ng mansyon ng mga Velasco ay tumatama sa mga mukhang natatakpan ng makapal na pampaganda at pagkukunwari. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling alak na humahalo sa halimuyak ng inihaw na karne at usok ng tabako. Nanatili si Winona sa dilim sa tabi ng makapal na pulang kurtina, eksakto sa iniutos ng asawa. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Tahimik niyang inilipat ang kanyang paningin sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Marco sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Nakangiti ang lalaki, malakas ang boses habang nagyayabang tungkol sa kanyang estratehiya at talino sa negosyo na nagbangon daw sa buong korporasyon. Ang bawat numerong binibigkas niya, ang bawat grapikong ipinagmamalaki niya, ay pawang dugo at pawis ng kanyang asawa. Sa unahang hanay, nakaupo si Doña Felicidad, ang kanyang biyenan. Suot ang kumikinang na kwintas na perlas, walang tigil sa pagtango ng may pagmamalaki. Pagkatapos ay itinaas ng isang panauhin ang kanyang baso ng alak, ang boses ay nagbibiro sa gitna ng masayang paligid. I heard that behind this success, malaki rin ang ambag ni Madam Winona sa mga paperworks, right Mr. Velasco? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan. Humigpit ang hawak ni Winona sa baso ng tubig. Isang munting pag-asa ang sumilay sa kanyang mga pagod na mata. Kailangan lamang niya ng isang pagkilala, isang simpleng pasasalamat kahit na peke sa harap ng karamihan.
Hawak ni Marco ang mikropono. Ikiniling niya ang kanyang ulo at gumuhit ang isang mapang asar na ngiti sa kanyang mga labi. My wife? Magaling lang yan sa mga liliit na paperworks. But honestly speaking, pagdating sa business at vision, baka hanggang pamamalengke lang at pagtawad ng gulay ang kaya niya. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga palakpak na pumupuri sa pagiging palabiro ng batang tagapangulo ay nakakabingi. Itinakip ni Doña Felicidad ang kanyang sutlang pamayipay sa kanyang mga labi. Ang mga mata ay bumato ng mapanlait na tingin patungo sa madilim na sulok ng kurtina. Si Claudia, ang kapatid ng lalaki, ay bumulong sa mga mamamahayag, patuloy na naghahasik ng pangungutya. Ang babaeng tahimik na nagtayo ng buong imperyo ng pananalapi para sa kanya. Ang babaeng mismong nagtahi ng kanyang damit bago siya umakyat sa tugatog ng tagumpay, ay hinubaran at ginawang katatawanan sa harap ng daan-daang estranghero. Walang naging reaksyon si Winona. Hindi siya umiyak. Ang sakit at ang matinding kahihiyan ay lumagpas na sa hangganan ng kanyang kakayahang makaramdam. Naging dahilan upang tuluyang magyelo ang kanyang mga luha. Ang mga butil ng tubig na namuo sa malamig na salamin ng baso ay dumulas pababa. Gumapang sa kanyang mga daliri, dala ang lamig na tumatagos sa buto. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at ipinatong ang baso sa marmol na mesa. Umikot siya at lumakad palayo sa ingay. Sa kanyang isipan, ang mga numero ng imperyo ng mga Velasco ay hindi na isang obra maestra na kailangan niyang protektahan, kundi naging mga blokeng bato na gagamitin niya upang durugin silang lahat. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay hindi sapat upang pawiin ang matapang na amoy ng natuyong alak at upos ng sigarilyo na nakakapit sa bawat sulok ng mansyon ng mga Velasco. Ang nakasisilaw na karangyaan kagabi ay napalitan ng nakasusuklam na kalat ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Walang katulong na gumising ng maaga. Ang tungkuling ito ay laging nahuhulog sa mga balikat ni Winona. Nakayuko siya sa ibabaw ng makapal na alpombra, maingat na dinadampot ang mga bubog ng basag na baso gamit ang kanyang mga kamay. Ang bawat matulis na piraso ng salamin ay tila nagpapaalala sa mga pira-pirasong dignidad na iniwan niya sa bulwagan kagabi. Ang mainit na singaw ng mamahaling tsa ay umaalon sa ibabaw ng mesang gawa sa purong mahogany sa silid kainan. Nakaupo si Doña Felicidad sa dulo, marahan na hinihiwa ang malambot na karne sa ibabaw ng pinggang may gintong palawit. Ibinaba ng matanda ang kubyertos at pinunasan ng kanyang mga labi gamit ang puting serbilyeta bago tumitig sa manugang na nakatayo sa isang tabi. Amoy pawis at pamunas ng alikabok. Winona, why are you just standing there? Sit down. You look pathetic. Panimula ng matanda. Ang boses ay matamis, ngunit may dalang lason. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka nagugutom ka pa rin sa ampunan. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. You should be grateful na binigyan ka ni Marco ng pangalan na tirahan, kahit na wala kang maipagmalaki na kahit ano para itaas ang reputasyon niya. Isang makapal na patong ng mga papeles ang biglang lumapag sa hapagkainan kasabay ng pagdating ni Claudia. Ang kanyang matapang na pabango na amoy rosas at kamatis ay muling sumakal sa hangin ng silid. Matulis ang pagkakaguhit ng kanyang kilay habang nakatingin sa kapatid ng kanyang asawa. Sign this, Winona, utos ni Claudia habang idinidiin ang kuko niyang nakulayan ng pula sa ibabaw ng isang resibo. May biniling diamond necklace si Marco for a very important client. I need you to liquidate this sa PR budget natin para hindi magmukhang personal expense sa audit board. It's for the family's honor. Alam mo naman ang media? Konting issue lang, palalakihin na nila. Being a good wife means knowing how to clean up and protect your husband's image. Nakatingin lamang si Winona sa papel. Ang halaga ng kwintas ay katumbas ng ilang taong pondo para sa isang maliit na ospital. Isang mamahaling regalo para sa ibang babae.
Ngunit ang legal na pananagutan ng pandaraya sa pondo ay ipinapapasan sa kanya. Ang kanyang sikmura ay umiikot sa tindi ng pandidiri. Are we clear? Huwag ka nang mag-isip pa. Just sign it. Madiing dagdag ni Claudia nang mapansin ang pag-aatubili niya. Tahimik na inabot ni Winona ang mamahaling pluma na pagmamay-ari ng kanyang asawa na naiwan sa mesa. Ang malamig na bakal nito ay tila mabigat na kadena sa kanyang mga daliri. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Bahagya siyang yumuko bilang tanda ng pagpapasakop. Ngunit nang idiin niya ang dulo ng pluma sa papel, ang itim na tinta ay biglang tumagas mula sa sirang takip nito. Gumapang ang madilim na likido sa kanyang mga daliring magaspang at puno ng kalyo mula sa walang katapusang gawaing bahay. Isang napakaitim na mantsa sa kanyang balat na kailanman ay hindi mahuhugasan ng anumang sabon, tulad ng kasalanang ipinapasa nila sa kanyang pangalan. Very good. Make sure na walang makakaalam nito. That's how you show your gratitude. Nakangiting sabi ni Doña Felicidad habang hinihigop ang kanyang tsa. Iniwan siya ng dalawang babae sa silid kainan kasama ang malamig na hangin at ang basag na dangal. Tinitigan ni Winona ang kanyang pirma. Marahil sa paningin nila, ang gawaing iyon ay isang patunay ng kanyang kahinaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang yelong panlabas, ito ang unang hakbang upang ilatag ang bitag. Sa paglipas ng araw, ang tahimik na anino ni Winona ay gumalaw patungo sa pribadong silid-aklatan ni Marco upang tapusin ang paglilinis. Ang hangin doon ay amoy lumang papel at katad. Habang nililinis niya ang ilalim ng mabigat na estante ng mga aklat, napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na kahoy sa sahig. Maingat niya itong inalis, hindi alintana ang mga alikabok na pumasok sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng sahig ay nakatago ang isang malamig na kahadiyero. Ang pintuan nito ay hindi ganap na nakasara, marahil ay dahil sa pagmamadali ng nagmamay-ari bago ang piging kagabi. Nangangatal ang mga kamay, hinila ni Winona ang isang manipis na brown envelope mula sa siwang. Binuksan niya ito at bumulaga sa kanya ang ilang pahina ng dokumentong may selyo ng abogado. Ang mga letrang nakalimbag sa unang pahina ay tila mga punyal na tumarak sa kanyang dibdib, pinipigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang binagong bersyon ng kanilang kasunduan bago ang kasal. Isang lihim na kontrata na nagtatanggal ng lahat ng kanyang karapatan sa ari-aran at inililipat ang lahat ng utang at kriminal na pananagutan ng kumpanya sa kanyang pangalan sakaling sila ay maghiwalay. Habang nakaluhod sa malamig na sahig ng silid-aklatan, unti-unting lumabo ang paningin ni Winona. Hindi siya ang asawa na ipinagtatanggol. Siya ang inihandang kordero na iaalay sa dambana ng kasakiman ni Marco. Mabilis niyang ibinalik ang manipis na brown envelope sa loob ng kahadiyero nang maramdaman niya ang pagyanig ng sahig mula sa mabibigat na yabag ng mga paa. Ang malamig na bakal ng pintuan ay sumara kasabay ng mabilis na pagpihit niya sa kandado. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Marco. Ang hangin na kanina'y amoy lumang papel ay biglang napuno ng matapang na amoy ng alak na nakahalo sa murang pabango ng isang babae. Isang matamis at nakasusulasok na halimuyak na kailanman ay hindi nanggaling sa balat ni Winona. Lumapit ang lalaki, mabigat ang paghinga, at ipinulupot ang kanyang maiinit na braso sa likuran ng asawa. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa leeg ni Winona, isang mapanlinlang na yakap na nagdala ng kilabot sa bawat himaymay ng laman ng babae. "Babe, I'm sorry about last night," bulong ni Marco. Ang boses ay pilit na pinalambot, nagtatago sa likod ng huwad na pagsisisi. "Na-stress lang ako sa mga investors natin. You know how important this is sa ₱7 bilyong deal is for us, right? Kailangan ko lang i-protect ang image ng kumpanya." Hinaplos ng lalaki ang buhok ng asawa, isang galaw na puno ng pagkukunwari na tila pumapaso sa anit ni Winona. "Pagkatapos mong ma-set up yung offshore account sa Cayman,
I promise, babawi ako sa'yo. Magbabakasyon tayo, just the two of us. Gusto mo ba sa Paris? Para makapag-start over tayo. Dagdag pa nito, ang tinig ay puno ng matamis na pangako. Ipinikit ni Winona ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng yelo habang nararamdaman niya ang init ng hininga nito. Ang bawat salita ng lalaki ay isang matulis na patalim na binalot sa pulot. Hindi na siya ang bulag na asawa na maniniwala sa mga salitang ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ang panlilinlang upang hindi makapukaw ng hinala. Okay lang, Marco. Tatapusin ko ang structure ng pondo bago ang pirmahan bukas. Malumanay niyang tugon, itinatago ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Nang maramdaman ng lalaki ang pagpayag ng asawa, mabilis itong bumitaw. Tila nakuha na ang gusto at naglakad patungo sa silid tulugan. Naiwan si Winona na may bakas ng pandidiri na nakakapit sa kanyang balat na tila putik. Hinintay niyang maging pantay at malalim ang paghinga ng lalaki mula sa kabilang silid. Nang matiyak niyang mahimbing na itong natutulog, dahan-dahan siyang bumalik sa harap ng kahadiyero. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Kinuha niya muli ang dokumento at dinala ito sa maliit na makinang pangkopya sa sulok ng madilim na silid-aklatan. Ang liwanag ng makina ay gumuhit sa kanyang maputlang mukha. Bago niya ilapag ang unang pahina sa ibabaw ng malamig na salamin, huminto siya. Ang diamanteng singsing sa kanyang palasingsingan ay kumislap, isang mamahaling posas na sumasakal sa kanyang kalayaan sa loob ng 10 taon. Maingat niya itong hinubad upang hindi magasgasan ang salamin ng makina. Sa pag-alis ng singsing, lumitaw ang isang malalim at maputlang marka sa kanyang balat. Isang permanenteng peklat ng pagkakakulong. Wala nang luha na pumatak. Tanging isang napakalalim na paghinga ang lumabas sa kanyang dibdib. Nagsimulang gumalaw ang ilaw ng makina. Tahimik na nilalamon ang bawat salita at pahina ng kasunduan na inilihim sa kanya. Tinitigan ni Winona ang huling talata sa pinakailalim ng papel habang hinihintay itong mailipat sa isang digital na lagakan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pintig ng kanyang puso ay tila huminto sa pagdaloy ng dugo. Malinaw na nakasaad sa pinong pagkakalimbag ang isang sugnay. Sa oras na matapos ang paglipat ng bilyong-pisong pondo, idedeklara ni Marco ang pagkabangkarote at ituturo na ang lahat ng maling transaksyon, kabilang ang pagnanakaw sa pondo ng mga retiradong empleyado, ay solong desisyon ng kanyang asawa bilang punong tagasuri ng pananalapi. Hindi lamang siya ipagpapalit at itatapon sa lansangan nang walang kahit isang kusing. Siya rin ang inihandang pain na haharap sa mga rehas na bakal upang pagbayaran ang kasakimang hindi niya ginawa, habang ang lalaki ay malayang magpapakasaya sa yaman ng mga Velasco. Nabitawan ni Winona ang papel. Bumagsak ito sa malamig na sahig. Sa dilim ng gabi, ang lahat ng kanyang pag-ibig, pagtitiis, at maling akala ng pag-asa ay tuluyan ng naging abo. Ang liwanag ng araw ay gumapang sa bintana ng silid, ngunit walang hatid na init sa nanlalamig na katawan ni Winona. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Maingat niyang inayos ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Bawat pahina ay maayos na nakasalansan. Nagtatago sa ilalim ng mga resibo ng palengke at listahan ng mga lulutuin para sa hapunan. Sa kusina, ang amoy ng bagong lutong bacon at matapang na kape ay pumupuno sa hangin. Isang huwad na larawan ng isang masayang tahanan. Nakaupo si Marco sa kabisera, abala sa pagpindot sa kanyang telepono habang humihigop ng kape na parang walang nangyaring pagtataksil kagabi. "Babe, tapos mo na ba yung mga files? I need them before I leave for the office. Siguraduhin mong walang error. Ayokong mapahiya sa board meeting later," sabi ni Marco
nang hindi man lamang tumitingin sa kanyang asawa. Malapit na, Marco. Kailangan ko lang dumaan sa palengke para bumili ng mga sariwang sangkap para sa dinner niyo ni Doña Felicidad. I'll send the final draft once I get back. Mahinahong sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay patag, walang bahid ng emosyon. Good. Make sure it's perfect. Bilisan mo lang ha. You know how mama hates it kapag late ang serving ng food. Dagdag ng lalaki bago mabilis na tumayo at lumabas ng bahay nang hindi man lamang nagpapaalam ng maayos. Nilisan ni Winona ang mansyon, ngunit hindi siya tumuloy sa malaking supermarket kung saan siya madalas mamili. Sa halip, sumakay siya sa isang luma at mausok na jeepney patungo sa pinakamataong bahagi ng Quiapo. Ang init ng sikat ng araw ay humahalo sa amoy ng malansang isda, basang semento, at pawis ng mga taong nagmamadali sa makitid na kalsada. Sa gitna ng kaguluhan ng palengke, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at sigaw ng mga tindero ay nagmistulang isang magulong koro, nararamdaman ni Winona ang isang kakaibang kalayaan. Dito, sa gitna ng mga taong naghihikahos, siya ay isang anino lamang na walang pangalan. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na karinderya sa dulo ng isang eskinita. Ang amoy ng taba ng baboy na piniprito at usok ng uling ay nakabalot sa bawat upuang kahoy. Sa pinakasulok, nakaupo ang isang lalaking may salamin at hawak na lumang dyaryo, si Attorney Ramon Ibarra. Walang imik na inilabas ni Winona ang mga kopya ng dokumento mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesang malagkit dahil sa natapong sabaw. Kinuha ni Ramon ang mga papel at sinimulang basahin ang mga ito nang may matinding konsentrasyon. Sa bawat paglipat ng pahina, ang mukha ng abogado ay lalong nagiging seryoso. Winona, it's worse than we thought. Hindi lang ito basta pagtatago ng assets, bulong ni Ramon. Ang boses ay seryoso at puno ng babala. Marco is systematically setting you up. Ang lahat ng pirma mo rito sa mga ghost projects at fraudulent loans ay sapat na para makulong ka habang buhay. He's making you a scapegoat for all the fraud cases ng kumpanya nila. Kapag pumutok ang issue ng 1.7 bilyong deal, he'll walk away, clean, at ikaw ang haharap sa korte. Narinig ni Winona ang bawat salita, ngunit tila nanggagaling ang mga ito sa ilalim ng tubig. Hinawakan niya ng mahigpit ang plastik na basong puno ng yelo at tsa. Ang lamig ng tubig ay umapaw, bumasa sa kanyang mga daliri at tumulo sa kanyang binti, ngunit wala siyang naramdamang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng huling natitirang piraso ng kanyang tiwala. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay hindi lamang siya ipinagpalit. Nais din siyang ibaon nito sa hukay ng kahihiyan at pagkabilanggo. Pumutok ang plastik na baso sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang tubig at yelo ay kumalat sa mesa, ngunit nanatiling nakatitig si Winona sa kawalan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis at pag-ibig, ay unti-unting nagbago. Ang apoy ng galit ay hindi nagliyab. Sa halip, ito ay naging isang matalim at malamig na piraso ng bakal. Ano ang kailangan kong gawin, Ramon? Tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Hindi ako papayag na maging biktima nila. Kung nais nilang maglaro ng apoy, susunugin ko ang buong imperyo nila. Inabot ni Ramon ang isang maliit na itim na USB drive. Dito mo ilalagay ang lahat ng logins, transaction histories, at ang mga tunay na offshore accounts na hindi nila alam na nadidiskubre mo na. We need to be careful. Isang pagkakamali lang, malalaman nilang may alam ka na. Tumayo si Winona. Bit-bit ang bagong pag-asa na binalot sa poot. Ngunit paglabas niya sa makitid na eskinita ng karinderya, napatigil ang kanyang puso sa pagtibok. Sa kabilang dako ng kalsada, sa gitna ng mga naglalakad na tao, nakaparada ang pamilyar na itim na sasakyan ni Claudia. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at mula sa loob, ang mga mata ng kanyang biyenang kapatid ay nakatitig sa kanya nang may mapanuring tingin.
Ang alikabok ng kuyapo na kumapit sa laylayan ng damit ni Winona ay tila naging isang mabigat na pasanin sa ilalim ng mapanuring tingin ni Claudia. Huminto ang mundo sa gitna ng ingay ng mga busina at sigaw ng mga tindero. Ang makintab at itim na pintura ng mamahaling sasakyan ay sumasalamin sa takot na nais itago ni Winona. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Dahan-dahang lumapit si Winona sa sasakyan. Bitbit ang isang supot ng bagong luto na kakanin na mabilis niyang binili sa tabi ng kalsada bilang panakip butas. "What are you doing here, Winona? This place is disgusting. Amoy usok at basura ka na." Mataray na bungad ni Claudia habang diring-diri na tinitingnan ang paligid. "At bakit kasama mo yung matandang yun sa loob?" Isang pilit na ngiti ang iginuhit ni Winona sa kanyang mga labi. "I just wanted to buy Doña Felicidad's favorite kakanin, Claudia. Sabi kasi ng driver, dito yung pinakamasarap. And about that man, he's just an old neighbor from the orphanage. Nagkataon lang na nagkita kami." Tumaas ang isang kilay ni Claudia. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa loob ng kaluluwa ni Winona upang hanapin ang anumang bakas ng kasinungalingan. "Neighbor? Make sure na hindi yan manghihingi ng pera sa amin. You know how Mama hates social climbers and beggars. Get in. Sumabay ka na. Baka kung ano pang sakit ang makuha mo rito." Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay hindi nakapagpalamig sa namumuong tensyon. Ang amoy ng mamahaling leather at air freshener ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Winona. Sa buong biyahe, ramdam niya ang titig ni Claudia sa kanya mula sa rearview mirror, tila isang matalinong maninila na naghihintay ng maling galaw ng kanyang biktima. Ang hapunan sa mansyon ng mga Velasco ay kasing lamig ng sementeryo. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga martilyo na nagpapako sa katahimikan. Nakaupo si Doña Felicidad sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa bawat subo ni Winona. "I heard you went to Quiapo today, Winona." Simula ng matanda. Ang boses ay puno ng parinig. "Claudia told me you were talking to some lowlife. Remember, your image is our image. Huwag mong dalhin ang amoy ng pinanggalingan mo sa loob ng pamamahay na ito." Inilapag ni Claudia ang isang plato ng pritong bangus na kanina pa malamig sa harap ni Winona. "Eat this, Winona. Sayang naman kung itatapon. Ayaw mo namang maging ungrateful sa grasya, di ba? Kahit lumamig na yan, it's still better than what you used to eat sa ampunan." Tiningnan ni Winona ang isda. Ang taba nito ay namumuo na sa puting plato, malansa at nakasusulasok ang itsura. Ang bawat salita ng kanyang biyenan at bayaw ay tila mga tinik na pilit na isinisiksik sa kanyang lalamunan. Ninais niyang isigaw ang katotohanang hawak niya, ngunit pinili niyang lunukin ang kanyang galit kasabay ng malansang isda. "Opo, Mama. Pasensya na po." Mahinang sagot ni Winona. Ang kanyang tinig ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Sa bawat nguya niya sa malamig at matigas na karne ng isda, nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang puso. Ang bawat pang-aalipusta ay nagiging gasolina sa apoy na dahan-dahang nagliliyab sa kanyang kalooban. Siya ang anino na nananahimik, ngunit siya rin ang anino na dahan-dahang bumabalot sa buong mansyon nang hindi nila nalalaman. Nang sumapit ang malalim na gabi at ang lahat ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang bumangon si Winona. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay maingat. Tila isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Marco. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina. Isinaksak niya ang itim na USB sa pangunahing computer ng kumpanya. Ang asul na liwanag ng screen ay gumuhit sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyong tila isang anghel ng kamatayan. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Isa-isa niyang binuksan ang mga folder na may pamagat na confidential at offshore distributions.
Ang bawat file na naililipat sa USB ay isang piraso ng katotohanan na dudurog sa pangalan ng mga Velasco. 78%. 79. Ang pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa takbo ng loading bar sa screen. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang amoy ng alak at hininga ng isang lasing na lalaki ay agad na sumakop sa pintuan. "Winona, what are you doing here in the dark?" Ang boses ni Marco, bagaman paos at galing sa pagkakalasing, ay tila isang kulog na bumasag sa plano ni Winona. Nanigas ang kanyang kamay sa ibabaw ng USB drive, habang ang screen ay maliwanag pa ring nagpapakita ng natapos na pag-download ng mga ebidensya. Ang mabilis na pagpintig ng puso ni Winona ay tila isang nakakulong na ibon na pilit humuhulagpos sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, ang asul na liwanag mula sa screen ng computer ay nagmistulang isang sumusumpang saksi sa kanyang lihim. Mabilis niyang hinugot ang USB drive. Mula sa lalagyan nito, ang tunog ng pagkakabunot ng bakal ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Agad niyang itinago ang maliit na itim na kagamitan sa loob ng kanyang palad habang mabilis na pinapatay ang monitor. Ang silid ay muling binalot ng kadiliman bago pa man makalapit si Marco. Ang amoy ng maasim na alak at hiningang may bahid ng sigarilyo ay lalong tumapang habang humahakbang ang lalaki patungo sa kanya. "I asked you something, Winona. Bakit ka gising pa? And why were you on my computer?" Ang tanong ni Marco. Ang boses ay garalgal at puno ng hinala. Isang matalim na pakiramdam ng panlalamig ang gumapang sa likuran ng leeg ni Winona, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang tinig. "Inaayos ko lang yung mga printouts para sa meeting mo bukas, Marco. You left them so messy. Ayokong mapahiya ka kapag nakita yan ng mga investors. You're drunk. Let's go to bed." Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng kalasingan. Tila pilit na binabasa ang anino ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mapang-asang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga papel at padaskol na itinapon ito sa mukha ni Winona. Ang bawat pahina ay humalik sa balat ng babae bago nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. "Good. Be a useful wife for once," sabi ni Marco habang pasuray-suray na naglalakad palabas ng silid. "Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Winona. Just do your job as a glorified secretary." Nang makaalis ang lalaki, naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng kalat. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay tila isang bulkang dahan-dahang kumukulo sa kanyang kalooban. Hindi siya sumigaw. Sa halip, maingat niyang pinulot ang bawat papel sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang sumunod na araw, ang mansyon ay binalot ng isang nakakasakal na tensyon. Sa gitna ng malawak na salas, nakaupo si Doña Felicidad habang seryosong tinitingnan ang isang tablet. Si Claudia naman ay nakatayo sa tabi. May dalang isang ulat na tila ba isang ebidensya ng isang malalang krimen. "Winona, explain this to Mama," matigas na sabi ni Claudia habang ipinapakita ang isang audit report sa kumpanya. "May deficit na 50,000 sa charity fund. Ikaw ang huling humawak ng ledger na ito. Are you stealing from the family now? Is this how you repay our kindness?" Ang paratang ni Claudia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katauhan ni Winona. Alam niya ang laro ng kanyang bayaw. Sinusubukan siyang ipahiya at sirain ang kanyang kredibilidad bago ang malaking pirmahan. Tinitigan ni Winona ang mga numero sa screen. Bilang isang eksperto sa accounting, sapat na ang isang sulyap upang makita niya ang katotohanan. "The deficit isn't a theft, Claudia." Panimula ni Winona. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig kailanman.
If you look at the communications and marketing ledger na ikaw ang may hawak, makikita mong doon napunta ang pondo. Nagkaroon ng double entry sa reimbursement ng mga influencer na kinuha mo last month. It's a clerical error or perhaps a lack of oversight on your part. Natigilan si Claudia. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa tindi ng kahihiyan. Doña Felicidad ay tumingin ng masama sa kanyang anak na babae. Ang galit ay lumipat mula kay Winona patungo kay Claudia. Is this true, Claudia? How could you be so careless? Galit na tanong ng matanda. Hindi nakasagot si Claudia. Mabilis na kinuha ni Winona ang ulat na nalukot sa kamay ni Claudia. Marahan itong hinawakan at maingat na inayos ang mga tupi nito bago muling ibinalik sa harap ng kanyang bayaw gamit ang dalawang kamay. Isang galaw na puno ng paggalang sa labas, ngunit isang matalim na saksak sa dangal ni Claudia sa loob. Next time, check your own department first, Claudia, para hindi ka napapahiya sa harap ni Mama. Bulong ni Winona nang sapat lang na marinig ng dalawa. Pagbalik ni Winona sa kanyang pribadong silid, mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop upang suriin ang mga huling transaksyong nadiskubre niya mula sa USB. Habang sinusundan niya ang daloy ng pera mula sa kumpanya patungo sa mga lihim na pautang ni Marco, isang dokumento ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang binabasa ang detalyadong impormasyon ng isang mortgage. Ang ancestral home ng kanyang mga magulang sa probinsya, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang pamilya bago siya napunta sa ampunan, ay ginamit ni Marco bilang kolateral. Ang bahay na binalak niyang tubusin balang araw ay nakasangla na ngayon upang tustusan ng kasakiman ng mga Velasco. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong katawan. Hindi lang ang kanyang buhay ang ninanakaw ni Marco, pati ang tanging natitirang piraso ng kanyang pinagmulan ay handa nitong sunugin para sa sariling kapakanan. Ang puot ay tila isang kumukulong asupre na dahan-dahang lumalamon sa bawat himaymay ng pagkatao ni Winona. Ang bawat titik sa dokumento ng pagkakasanglanam ng kanilang lumang bahay sa probinsya ay nagsisilbing mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang amoy ng alikabok at gunita ng kanyang mga magulang ay tila binababoy ng bawat pirma ni Marco. Ngunit sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang loob, ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tahimik ng isang malalim na lawa. Walang luha, walang hikbi, tanging ang mahigpit na pagkakahawak sa gilid ng mesa ang nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Ang katahimikan ay binuwag ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Felicidad. Ang hangin ay agad na napuno ng matapang na amoy ng sandalwood at mamahaling insenso na laging nakasunod sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng awtoridad, habang ang mga gintong alahas sa kanyang katawan ay naglalabas ng tunog ng pag-uumpugan na tila mga babala. Winona, stop whatever you're doing. We have a problem that requires hindi mo man lang ipinakita na may kakayahan ka. Bungad ng matanda, malamig ang tinig, at halatang may bahid ng paghamak, para bang isang pasanin ang pakikipag-usap sa kanyang manugang. Ang kabit ni Marco, iyong babaeng si Sofia, gumagawa ng gulo. Buntis siya at nagbabantang magsalita sa media. Sa mismong araw pa ng pagpirma, masisira ang lahat. Dahan-dahang inilapag ni Doña Felicidad ang isang makapal na sobre sa kama. Narito ang pera, iabot mo sa kanya. Siguraduhin mong magpunta siya sa klinika. At pagkatapos noon, tuluyan na siyang mawala. Do whatever it takes to silence her. Protecting Marco's reputation is your only job. Huwag mong hayaang madumihan ang pangalan ng mga Velasco dahil lang sa isang babaeng galing sa basura. Tinitigan ni Winona ang sobre. Ang nakakatawang nakakaasar ng kanyang buhay ay tila umabot na sa rurok. Siya, ang asawang pinagtataksilan, ay inuutusan ngayong maging tagalinis ng dumi ng kanyang asawa upang protektahan ang mismong imperyong dumurol sa kanya. I understand, Mama. Ako na ang bahala sa kanya, sagot ni Winona.
Ang kanyang boses ay walang alingaw-ngaw. Tila isang patay na tunog sa gitna ng marangyang silid. Natagpuan ni Winona ang babae sa isang maliit at liblib na kafe sa kanto ng isang tahimik na kalsada. Ang amoy ng sunog na mantika at lumang kape ay nakabalot sa bawat sulok ng lugar. Nakaupo si Sofia sa isang madilim na sulok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang murang pabango na amoy bulaklak ay nagpapaalala kay Winona sa sarili niyang kabataan. Noong siya ay naniniwala pa sa mga pangako ng mga Velasco. Magkano ang ibibigay nila para mawala ako? Diretsahang tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Marco told me he loved me. Sabi niya, he will leave you once the deal is done. Hindi kinuha ni Winona ang sobre ng pera mula sa kanyang bag. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng mainit na tsaa at marahang hinawakan ang malamig at nanginginig na kamay ng dalaga. Ang hapdi ng init ng tsaa ay tumagos sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito binitiwan. Sofia, look at me. Mahinahong sabi ni Winona, ang kanyang mga mata ay diretso at puno ng isang kakaibang liwanag. The money they want to give you is not for your future. It's a price for your silence and the life inside you. Once you take that, wala ka ng hawak na baraha laban sa kanila. They will discard you like a piece of trash, just like they are trying to do to me. Nagulat ang dalaga. Inaasahan niyang haharapin siya ng isang galit at selosang asawa. Ngunit ang nakikita niya ay isang babaeng may matibay na paninindigan na tila ba nakakakita sa hinaharap. Inilabas ni Winona ang isang maliit na puting card, ang business card ni Attorney Ramon Ibarra. Don't go to the clinic. Go to this lawyer. Tell him everything. He will protect you more than that money ever could. If you want a future for yourself and your child, don't be a victim of the Velasco cycle. Be the one who breaks it. Tumayo si Winona at iniwan ang pera sa mesa, ngunit hindi para kay Sofia, kundi bilang pambayad sa kanilang kape. Ang bawat hakbang niya palabas ng cafe ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinadala. Hindi na siya ang biktima na sumusunod sa bawat kumpas ng mga Velasco. Ngayon, siya na ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Pagbalik sa mansyon, ang gabi ay tila mas lalong dumilim. Isang maikling mensahe ang lumitaw sa kanyang telepono mula kay Ramon. The trap is set. 24 na oras left. Ready ka na ba? Tumingin si Winona sa salamin. Hindi na ang pagod at talo ng asawa ang nakikita niya. Ang refleksyon sa harap niya ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa kanyang kalayaan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal ng kahihiyan, at ang bawat patak ng dugo sa kanyang mga daliri ay nagbunga na ng isang matalim na sandata. Isang araw na lang. Isang araw na lang at ang buong mundo ng mga Velasco ay guguho sa ilalim ng kanilang sariling kasakiman. Ang gabi bago ang pinakahihintay na araw ng mga Velasco ay binalot ng isang nakalululunod na karangyaan. Ang bawat sulok ng mansyon ay umaalingasaw sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng gardenia na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang tunog ng pagpapakintab sa sahig at ang maras na paggalaw ng mga katulong ay nagmistulang isang mabilis na sayaw ng paghahanda para sa isang hari. Sa gitna ng lahat ng ito, si Winona ay nananatiling isang tahimik na anino, naglalakad sa mga pasilyo nang walang ingay, tila isang multo na nagmamasid sa sarili niyang burol. Sa loob ng kanilang silid, nakatayo si Marco sa harap ng malaking salamin na may gintong palawit. Ang kanyang dibdib ay busog sa hangin ng kapalaluan habang tinititigan ang sariling refleksyon. Ang kanyang suot na vest ay gawa sa pinakamahal na sutla. Ngunit sa paningin ni Winona, ito ay tila isang maruming basahan na nagtatago sa isang nabubulok na kaluluwa. Babe, look at this! Bukas, the whole world will know the name Marco Velasco.
We will be on the front page of every business magazine in Asia, sabi ni Marco. Ang tinig ay puno ng kasakiman habang hinahaplos ang kanyang mamahaling relo. Lalapit ka rito. Ayusin mo ang kurbata ko. It needs to be perfect. Ayokong magmukhang amateur sa harap ng mga foreign investors. Lumapit si Winona. Ang kanyang mga daliri, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging kasing lamig at kasing tatag ng bakal. Maingat niyang hinawakan ang kurbata ni Marco. Dahan-dahang hinila ito upang maging pantay sa ilalim ng kanyang leeg. Ang bawat paghatak niya sa tela ay tila isang marahang paghigpit ng bitay sa leeg ng kanyang asawa. Ang amoy ng alak at pagtataksilnan ng gagaling sa balat ni Marco ay sumasakal sa hangin, ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Winona. There! It's perfect, Marco. Bulong ni Winona. Ang kanyang tinig ay kasing lambot ng pelus, ngunit may talim ng isang labaha. Bukas, matatapos na ang lahat ng paghihirap natin. You will finally get exactly what you deserve. Tumawa ng malakas si Marco at tinapik ang pisngi ni Winona. That's why I kept you, babe. Kahit na boring ka, you know how to take care of the small things. Just wait until tomorrow. My glory will be your glory too. Nang mag-isa na lamang siya sa dilim ng gabi, dahan-dahang binuksan ni Winona ang kanyang lumang aparador. Hindi niya hinawakan ang mga mamahaling gown o ang mga designer bags na ibinigay ni Marco bilang pambayad sala sa kanyang mga kasalanan. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit at kupas na bali na gawa sa murang tela. Ang kaisa-isang gamit na dala niya noong lisanin niya ang ampunan, 10 taon na ang nakalilipas. Maingat niyang itinuplad ang ilang piraso ng kanyang sariling damit. Ang mga tahi ay sadyang payak at walang palamuti. Bawat piraso ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bago siya naging isang kasangkapan ng mga Velasco. Ang bawat kilos niya ay puno ng paggalang sa sarili, tila isang ritual ng paglilinis ng kanyang kaluluwa. Bago siya lumabas ng silid, kinuha niya ang kanyang lumang apron, ang simbolong kanyang pagkaalipin sa loob ng mansyong ito. Ito ay marumi, may mga mantsa ng grasa at luha na hindi na kailanman mabubura. Sa halip na itapon ito sa basurahan, maingat niya itong inilatag sa ibabaw ng marangyang upuang nyung na kulay dugo na paborito ni Doña Felicidad. Ang magaspang na tela ng apron ay naging isang matinding insulto sa malambot at mamahaling upuan. Isang tahimik na deklarasyon na ang kanyang paninilbihan ay tapos na. Walang sulat na iniwan, walang huling paalam. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang pagbaklas ng mga kadenang matagal nang sumasakal sa kanyang mga paa. Ang gabi ay malamig at ang amoy ng paparating na ulan ay humahalo sa amoy ng kalayaan. Sa kabilang dako ng lungsod, isang mensahe ang natanggap ni Ramon mula sa isang hindi kilalang numero. Isang serye lamang ng mga numero ang nakasulat. Ang huling susi upang buksan ang pintuan ng impyerno para sa mga Velasco. Ang huling gabi ng panlilinlang ay natapos na. Ang umaga ay hindi magdadala ng liwanag para sa pamilya Velasco, kundi isang masidhing kadiliman na lalamon sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang kislap ng mga kristal sa ballroom ng mamahaling hotel ay tila mga bituing bumababa sa lupa. Ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling kape at sariwang rosas, sapat upang mapaniwala ang sinuman na ang bawat tao rito ay nasa tuktok ng mundo. Sa harap ng entablado, nakatayo si Marco habang nakasuot ng napakakinis na suit. Ang kanyang mga ngiti ay kasing kinang ng kanyang relos. Ang mga mamamahayag ay nagkukumahog sa pagkuha ng litrato. Habang si Claudia ay paikot-ikot, ibinubulong ang mga positibong salita sa mga foreign correspondents sama. Sinisiguro na ang imahe ng kanilang pamilya ay walang bahid ng dumi. Sa gitna ng entablado, ang mga kinatawan ng mga foreign investors ay nakaupo sa mahabang mesang kahoy. Ang mga dokumento ng kasunduan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon
ay nakahanda na upang lagdaan. Inabot ng kinatawan ng isang digital tablet para sa huling pag-verify ng pondo. Ito ang sandaling matagal nang hinintay ni Marco, ang sandaling magpapatunay sa kanyang katalinuhan sa buong Asya. Tumingin siya sa mga tao, ang kanyang dibdib ay puno ng kapalaluan at buong tiwalang inilagay ang kanyang digital passkey sa system. This deal is just the beginning, gentlemen. Ang aming kumpanya ay nakahandang dalhin ang ekonomiya sa panibagong taas, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at punong-puno ng kayabangan. Pinindot niya ang huling bahagi ng screen. Ang lahat ay nakatutok. Ang paghinga ng buong bulwagan ay tila tumigil sa pag-asa na makita ang paglagda. Ngunit sa halip na ang kulay luntian na nagsasaad ng matagumpay na kasunduan, isang matinding pulang kulay ang sumabog sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Ang malalaking titik ay unti-unting lumitaw sa paningin ng lahat. Access denied, asset frozen, suspicion of money laundering alert. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay unti-unting napatid. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tablet ay biglang nanginig. Tiningnan niya ang screen ng may pagtataka. Paulit-ulit na pinindot ang key code, ngunit ang pula ay lalong kumulay sa buong bulwagan. What is this? Why is the system rejecting my access? Ayusin niyo ito agad. Sigaw ni Marcos sa kanyang IT head. Ang garalgal ng kanyang boses ay pumuno sa katahimikan na ngayoy bumabalot sa buong bulwagan. Tumakbo si Claudia paakyat sa entablado. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nadadapa sa mga kable. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Why is it frozen? The funds should be there. Contact the offshore bank immediately. Nagkukumahog ang mga investors. Ang kanilang mga mukha ay nakakunot sa matinding pagdududa. Ang mga bulong-bulungan sa mga mamamahayag ay nagsimulang lumakas, tila mga alon na humahampas sa pamilyang Velasco. Ang pawis na malamig ay nagsimulang pumatak sa noo ni Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay tila naging isang masikip na lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Ang makapal na pintura ng kanyang kayabangan ay unti-unting natutunaw. Inilalantad ang isang lalaking walang alam at walang kakayahan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pintuan sa likuran ng malawak na bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay gumuhit sa sahig. At sa gitna ng kadiliman ng bukana, isang babae ang lumabas. Si Winona, hindi na siya ang asawang nakatago sa gilid ng kurtina. Ang suot niyang puting suit ay kasing linis at kasing talim ng yelo. Sa kanyang tabi ay nakatayo si attorney, Ramon Ibarra, at sa likuran nila ay ang mga opisyal ng ahensya laban sa money laundering. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang bawat hakbang ni Winona ay kasing hinahon ng isang hukom na pumapasok sa silid hukuman, habang ang bulwagan ay unti-unting nananahimik sa kanyang presensya. Ang mga mata ni Marco ay tumingin sa kanyang asawa, puno ng pagkalito, takot, at isang pananahimik na puno ng pagkakait ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Winona sa gitna ng bulwagan ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Marco. Inilalantad ang bawat bakas ng kanyang takot. Ang amoy ng mamahaling alak at pabango sa paligid ay unti-unting napalitan ng maasim na amoy ng malamig na pawis na namumuo sa noo ng lalaki. Winona, anong ibig sasabihin nito? Bakit ka kasama ng mga taong yan? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit na nagtatago sa likod ng matinding pangamba. Go back to the car. Ayusin mo ang system error na ito ngayon din if you still want to be part of this family. Hindi natinag si Winona. Umakyat siya sa entablado nang may dignidad na kailanman ay hindi nakita ng pamilya Velasco. Tinitigan niya si Marco, hindi bilang isang masunuring asawa, kundi bilang isang arkitekto
na handang gibain ang sarili niyang nilikha. Sa harap ng mga namumuhunan at ng buong media, kinuha ni Winona ang mikropono. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hangin galing sa isang libingan. Ang sistemang nakikita ninyo ay hindi nagkaroon ng error. Ito ay sadyang itinigil dahil ang bawat sentimo na nakapaloob dito ay nagmula sa pandaraya. Simula ni Winona sa wikang Tagalog na punong-puno ng lalim. I am Winona Reyes, the forensic accountant who designed this entire financial structure. At ako rin ang taong maglalantad kung paano ninakaw ni Marco Velasco ang pondo ng libu-libong retiradong guro at manggagawa upang tustusan ang huwad na karangyaan ng pamilyang ito. Isang matinding bulong-bulungan ang sumabog sa bulwagan. Ang projector sa likuran ay biglang nagpalit ng imahe. Hindi na mga graph ng kita ang nakikita, kundi ang mga lihim na transaksyon, ang mga pekeng pirma ni Marco, at ang mga video ng kanyang pakikipagkita sa mga money launderers. Si Doña Felicidad, na kanina ay prenteng nakaupo sa harap, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang lanta na bulaklak na natuyo sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga lente ng kamera. Si Claudia naman ay pilit na hinaharangan ang mga mamamahayag, ngunit ang bawat tanong na ibinabato sa kanya ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang huwad na reputasyon. "You're lying! Pinaplano mo lang ito dahil sa selos!" Sigaw ni Marco habang sumusugod patungo kay Winona. "Wala kang ebidensya. I have the prenuptial agreement. You will get nothing and you will rot in jail for this betrayal." Huminto si Marco nang hinarang siya ng dalawang opisyal ng ahensya. Dahan-dahang lumapit si Winona sa kanyang asawa. Ang layo nila ay sapat na upang maramdaman ni Marco ang tindi ng puot na matagal na niyang ibinaon sa puso ng babae. "The prenuptial agreement you secretly updated, Marco? The one where you tried to transfer all your crimes to me?" Bulong ni Winona, ang boses ay sapat lang na marinig ng lalaki. "So it. At bago mo pa ito na isumite sa korte, Attorney Ramon had already filed the original document with proof of your illegal modifications. Ang lahat ng utang at kaso ay sa'yo, Marco. Ang lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw ay nasa kamay na ng gobyerno." Nanglata ang mga tuhod ni Marco. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mamahaling suit ay nadumihan sa sahig na dati ay kasing kinang ng kanyang pangarap. Inabot niya ang galamay ng damit ni Winona, isang desperadong pagsamo ng isang taong huli na ang lahat. "Winona, please, huwag mong gawin ito. We are family," pabulol na sabi ng lalaki. Ang mga luha ay nagsimulang gumuhit sa makapal na foundation sa kanyang mukha. Marahang iniurong ni Winona ang kanyang paa. Ang pakiramdam ng kamay ni Marco sa kanyang damit ay tila isang malansang dumi na kailangan niyang alisin. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal at wala siyang naramdamang anuman, kundi ang isang malalim na kalayaan. "Hindi kita pamilya, Marco. Ako ang biktima mo," huling sabi ni Winona bago siya tumalikod. Ang tunog ng mga bakal na posas na sumasara sa mga pulso ni Marco ay tila isang huling tuldok sa mamahabang kabanata ng pagdurusa ni Winona. Habang hinihila ng mga pulis ang lalaki palabas ng hotel sa harap ng bilyon-bilyong mata ng mundo, ang katahimikan ng katarungan ay dahan-dahang bumabalot sa puso ng babaeng hindi na muling magiging anino. Ang bawat sulok ng himpilan ng pulisya ay umaalingasaw sa amoy ng lumang wax at maasim na pawis ng mga taong nawalan ng pag-asa. Wala na ang halimuyak ng sandalwood na dating bumabalot kay Doña Felicidad. Ang tanging natitira ay ang amoy ng panis na luha at nabubulok na dangal. Sa loob ng malamig na silid ng interogasyon, nakaupo si Marco, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suit na nagkakahalaga ng libo-libo ay tila naging isang basahang nagpapaalala sa kanyang mabilis na pagkabagsak. "You set me up, Winona.
Akala mo ba matatakasan mo to? Yung prenup, it says you're responsible for everything. I'll make sure you rot in jail with me. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon habang hinahampas niya ang metal na mesa. Marahang inilatag ni Attorney Ramon ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na walang kamatayan. Hindi mo ba binasa ang huling kopya na isinumite mo sa korte, Marco? You thought you were being smart by changing the clauses, but you were just signing your own death warrant. Every illegal transaction you tried to pin on her was redirected back to your personal holdings. Ang tanging naiwan kay Winona ay ang mga assets na napatunayan naming bunga ng kanyang sariling trabaho at hindi galing sa ninakaw mong pondo. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang binabasa ang mga numero. Ang bilyong pangarap niya ay naging bilyong utang na siya lamang ang magpapasan. Sa labas ng silid, lumapit si Doña Felicidad kay Winona. Wala na ang matikas na tindig ng matanda. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang mabigat na kwintas na perlas sa kanyang leeg ay tila isang kadenang sumasakal sa kanya. Humawak siya sa mga kamay ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig na tila bangkay. Winona, please, help us. Anak, he's your husband. Have some mercy, you know how much we gave you. Pinatuloy ka namin sa bahay na ito. Pinakain, binihisan. You owe us everything. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Ang pagsamo ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamahal na ngayon ay hinaluan ng takot. Tiningnan ni Winona ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat linya ng katandaan at ang bawat bakas ng pagiging mapagmataas na ngayon ay naging abo na. Marahan niyang binawi ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ng matanda. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Mama, ay matagal ko nang nabayaran. Ang sagot ni Winona sa wikang Tagalog na kasing lalim ng isang sugat. Nabayaran ko na yan. Sa bawat gabing hindi ako natulog para ayusin ang inyong mga dumi. Nabayaran ko na yan sa bawat sampal ng inyong mga salita at sa bawat pag-alis nyo ng aking dangal. My youth, my soul, and my silence were the payment. Today, the debt is settled. At wala na akong ititira para sa inyo. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakita ni Winona si Claudia na pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga mamamahayag habang kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang karera sa media ay tapos na at ang kanyang pangalan ay magiging kasing dumi ng mga balitang dati ay kanyang minamanipula. Tinalikuran ni Winona ang pamilyang nagtangkang ubusin ang kanyang pagkatao. Ang mabigat na pintuan ng himpilan ay bumukas at sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay tila isang pagbibinyag sa kanyang bagong buhay. Ang bawat patak ng ulan ay naghuhugas sa mga bakas ng 10 taong pagdurusa. Wala siyang dalang kahit anong yaman mula sa mga Velasco maliban sa kanyang pangalan at ang kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang niya palayo sa himpilan ay kasing gaan ng isang ibong nakawala sa hawla. Ang gabi ay madilim, ngunit sa kanyang puso, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula na ring sumilay. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga latak ng nakaraan. Ang samyo ng bagong giling na kape ay humahalo sa liwanag ng umaga na sumisilip sa malalaking bintana ng bagong tanggapan ni Winona. Wala rito ang mabigat na amoy ng insenso o ang nakakasakal na halimuyak ng mga mamahaling bulaklak na dati ay nagkukunwaring nagpapabango sa mabulok na sistema ng mga Velasco. Ang paligid ay payak, malinis, at puno ng hininga ng bagong simula. Ang dating marangyang mansyon ng mga Velasco ay isa na lamang ngayong kuta ng mga damo at alikabok. Ang bawat sulok nito ay kinuha na ng bangko at ang mga gintong palamuti ay tinanggal na upang pambayad sa mga utang na iniwan ni Marco.
Sa loob ng malamig na rehas, ang balat ni Marco ay naging kasing kulay ng abo. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning at ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa mga pahayagan. Si Doña Felicidad ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na silid sa malayo. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naging isang malabong alaala na lamang habang tinititigan ang kanyang mga kamay na wala ng kahit isang pirasong hiyas. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may nanginginig na mga kamay. Hawak ang isang bungkos ng mga papel na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagod. Isang imahe na tila ba nakita na ni Winona sa salamin maraming taon na ang nakalilipas. Is it true, Miss Reyes? Can you really help women like me? Tanong ng babae. Ang boses ay halos pabulong habang inilalapag ang mga dokumento ng kanyang asawa sa mesa. Sabi niya he owns everything. He said wala akong mapupuntahan if I leave him. Tumayo si Winona at lumapit sa babae. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang katiyakan at init. Kinuha niya ang isang baso ng maligamgam na tubig at marahang ibinigay ito sa panauhin. Nang magdapo ang kanilang mga daliri, napansin ni Winona ang kanyang sariling palasingsingan. Ang malalim na marka ng kanyang singsing sa kasal ay tuluyan ng nabura ng panahon, pinalitan ng isang balat na malinis at malakas. Don't listen to him. That's just fear talking. Mahinahong sagot ni Winona sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Believe me, I've been there. My firm, Reyes Legal and Financial Consulting, will help you dismantle his lies one by one. You're not alone anymore. Nakahinga ng malalim ang babae. Ang kanyang mga balikat na dati ay nakayuko, ay dahan-dahang tumuwid. Ang bawat salita ni Winona ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Naglakad si Winona patungo sa kanyang bintana at tinitigan ang malawak na tanawin ng lungsod sa ibaba. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyong tila isang mandirigmang nagpahinga na mula sa giyera. Hindi na siya ang anino na kailangang magtago upang mabuhay. Siya na ang liwanag na gumagabay sa mga taong nawawala sa dilim ng kawalan ng katarungan. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Bulong ni Winona sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay kasing tatag ng pundasyon ng kanyang bagong imperyo. Kailangan lang nitong maging sapat na tumpak. Sa kanyang pagtalikod mula sa bintana, bitbit niya ang isang ngiti na hindi lamang para sa kanyang tagumpay, kundi para sa bawat babaeng muling nahanap ang kanilang sariling boses sa gitna ng katahimikan. Ang kabanata ng mga Velasco ay tuluyan ng nagsara at ang kasaysayan ni Winona Isabel Reyes ay nagsisimula pa lamang isulat sa mga pahina ng kalayaan.